Nagbukas ang pelikula sa isang matandang babae na nagngangalang Helga na nakatira sa isang lumang gusali. Siya ay dumaranas ng demensya na nagpapahirap sa kanya na matandaan ang mga bagay. Sa ngayon, nakakarinig siya ng mga ingay mula sa kanyang vent na labis niyang ikinatakot. Agad na tinawagan ni Helga ang extermination team upang papuntahin sila. Di nagtagal, isang lalaking nagngangalang Frank ang nagpakita at habang papunta sa apartment, napansin niya ang isang kakaibang likido na nagmumula sa isang vent. May masamang amoy din na nanggagaling dito pero hindi niya masyadong pinapansin. Matapos siyang papasukin ni Helga, ipinaliwanag niya na nakakarinig siya ng mga ingay mula sa vent at humiling na imbestigahan nila ito. Binanggit ni Frank na mas maagang dumating dito ang ilan sa kanyang mga kasamahan ngunit hindi pa rin bumabalik. Gayunpaman, walang maalala ang matandang babae at walang alam sa kanyang sinasabi. Pagkatapos nito, nagsimulang maghanap si Frank ng mga insekto sa apartment. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng dugo sa vent at nagtataka kung paano ito napunta doon. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na kaganapan, nakahanap siya ng isang patay na katawan na lumabas na kasamahan niya mula sa kanyang kumpanya. Nataranta si Frank at nagtangkang tumakas, ngunit bigla siyang kinaladkad ng isang nilalang papunta sa vent. Nang makita ang lahat ng ito, kinilabutan si Helga, ngunit agad niyang nakalimutan ang lahat dahil sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ay narinig niyang muli ang mga ingay mula sa vent at muling tinawagan ang extermination team. Ang eksena ay lumipat sa 4 na araw na mas maaga habang nakikita natin ang isang bulalakaw na bumagsak mula sa langit. Isang bolang apoy ang pumasok sa isang apartment sa pamamagitan ng bintana at nagsilang ng isang nilalang na parang gagamba. Ito ang apartment ng isang babaeng nagngangalang Gunter, na manager ng gusali at kapatid ni Helga. Nang maglaon, ang 12 taong gulang na apo ni Helga, na si Charlotte, ay gumagamit ng air vent upang palihim na makapasok sa apartment ni Gunter. Siya ay naroroon upang magnakaw ng ilang mga manika ngunit nakatagpo ng gagamba habang ginagawa ito. Likas na curious si Charlotte kaya inilagay niya ang insekto sa isang kahon ng posporo at dinala ito. Matapos dumaan sa vent, napansin niya ang kanyang stepdad, si Ethan, na nakikipag-usap kay Gunter sa hallway. Galit na galit ang matandang babae at nagrereklamo kung paano sinira ni Charlotte ang isa sa kanyang mga bintana at ninakaw ang kanyang mga nakolektang manika. Pinagbantaan niya si Ethan na hinihiling na dapat niyang ayusin ang pinsala ng bintana at matutong kontrolin ang kanyang anak na babae. Sa susunod na eksena, pumunta si Charlotte sa kanyang silid kung saan inilagay niya ang gagamba sa isang garapon. Ilang sandali pa, dumating si Ethan at pinagalitan siya sa pagpasok sa kwarto ni Gunter, ngunit itinanggi ito ng dalaga. Sa kanilang pag-uusap, malalaman natin na walang magandang relasyon ang dalawa. Bagamat nagmamalasakit si Ethan sa kanya, hindi siya nakikita ni Charlotte bilang kanyang ama o nirerespeto siya. Pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag na muling gagawa ng mga kalokohan na mga bagay at umalis. Mamaya, ipinakilala sa atin ng ina ni Charlotte, si Heather, na gumugugol ng oras sa kanyang sanggol. Ang maliit na batang ito na nagngangalang Liam na ipinanganak kamakailan sa kanila ni Ethan. Pagkatapos ay nagpa siya si Heather na tingnan ng kanyang may sakit na ina, kaya hiniling niya kay Charlotte na alagaan si Liam. Pagkatapos niyang umalis, si Charlotte ay naobliga sa tungkulin ng ilang sandali, ngunit hindi nagtagal ay nainip siya at nagtungo sa kanyang silid. Doon, nahuli niya ang isang ipis at inalok ito sa gagamba upang kainin. Sa kanyang pagkabigla, biglang nilamon ng nilalang ang ipis na doble ang laki sa kanya. Humanga siya sa kakayahan ng gagamba, sa wakas ay nagpa siya siyang pangalanan itong Sting. Pansamantala, malalaman natin na si Ethan ay isang comic artist na nahihirapan sa kanyang karera at para matustusan ang kanyang pamilya. Tumutulong siya sa maintenance work sa building. Sa kasalukuyan, inaayos ni Ethan ang mga tubo sa isang apartment sa ibaba ng isang palapag nang hindi inaasahang bumagsak ang isang ipis sa kanyang mukha. Ito ay nagpapainis sa kanya ngunit natapos pa rin niya ang kanyang trabaho at nakilala ang may-ari ng apartment, isang babaeng Espanyol na nagngangalang Maria. Sa ibang lugar, si Charlotte ay nanghuhuli ng mas maraming ipis at ipinapakain ito kay Sting. Ngunit sa kabila ng patuloy na pagkain, hindi ito lumilitaw na nabubusog. Patuloy itong lumalaki habang pinapakain ito ni Charlotte. Sa gabi, ginagawa ni Ethan ang kanyang comic book at sinusubukan din siya ni Charlotte na tulungan. Nagsisimula silang mag-isip ng mga bagong ideya ng magkasama at tuwang-tuwa si Heather na makita silang nagsasama. Kinagabihan, pumasok si Ethan sa silid ni Charlotte habang wala siya. Nakita niya ang garapon ni Sting at nakaramdam siya ng kakaiba dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoong kakaibang gagamba.
Sa sandaling iyon, bumalik si Charlotte at sinubukan niyang gambalain siya mula sa gagamba. Halatang nagustuhan na niya ang nilalang at ayaw niyang mahiwalay dito. Pagkatapos ay inihiga siya ni Ethan sa kama at sinabing mahal niya siya, ngunit hindi tumugon ang babae. Pagkatapos niyang makatulog, tumakas si Sting mula sa garapon at nagsimulang maglibot sa vent. Maya-maya ay nakarating ito sa apartment ni Gunter at ginulat ang kanyang alagang loro. Kinaumagahan, makikita natin ang pamilya ni Charlotte na nagpapatuloy sa kanilang mga karaniwang gawain. Bigla na lang, narinig nilang sumisigaw si Gunter at nang sumugod sila para tingnan siya, nakita nilang patay na ang kanyang alagang loro sa napaka-brutal na kondisyon. Ipinapalagay ng lahat na ito ay gawain ng isang daga at agad na tumawag ng isang extermination team. Maya-maya ay dumating si Frank, ngunit nang siyasatin ang kalagayan ng loro, nag-aalinlangan siyang maaaring gawa ito ng isang daga. Sa kabila ng masusing pagsusuri sa vent, wala siyang nakitang conclusion. Nag-spray lang si Frank ng ilang insecticides para maalis ang anumang maaaring nagtatago sa vent. Samantala, nasa kwarto si Charlotte kasama si Sting. Lumilitaw na bumalik ang insekto sa silid ng tahimik pagkatapos gawin ang pagpatay. Nang biglang gumawa ng tunog ang pusa sa kanyang telepono, ginaya ni Sting ang tunog nito. Nagulat si Charlotte dito dahil hindi pa siya nakakarinig ng isang spider na gumagaya sa boses. Pagkatapos ay patuloy niya itong pinapakain ng mga ipis at masayang nilalamon silang lahat ni Sting. Ngunit sa sandaling iyon, isang mothball ang nagpakita doon na nagpatakot sa nilalang. Napagtanto ni Charlotte na si Sting ay natatakot sa mothball at tila nasasaktan ito. Hindi nagtagal, dumating si Frank sa silid at humiling na mag-spray ng insecticides doon. Gayunpaman, tumanggi si Charlotte dahil maaari nitong masaktan ang kanyang alaga. Napansin ni Frank si Sting na tila kakaibang gagamba at sinubukan niyang kumbinsihin siya na ang pagtatago sa mga nilalang bilang mga alagang hayop ay maaaring mapanganib. Sa kabila nito, hindi kumbinsido ang dalaga at hiniling na umalis siya. Sa hating gabi, muling nakatakas si Sting mula sa garapon nito at nagsimulang gumapang sa vent. Sa kalaunan ay nakarating ito sa apartment ni Maria at ginulat ang kanyang maliit na aso. Makikita natin si Maria na umiinom ng pampatulog at naghahanda para matulog. Kinuha niya ang picture frame ng kanyang pamilya sa dingding at tinitigan ito. Napag-alaman na nawala ang kanyang buong pamilya sa isang aksidente sa sasakyan maraming taon na ang nakalilipas. Habang inaalala niya ang kanyang mga mahal sa buhay, biglang sumulpot si Sting at kinagat ang kanyang mukha. Naging sanhi ito ng pagbagsak ni Maria at ang kanyang ulo sa sahig. Pagkatapos ay bumangon siya at sinubukang tingnan ang kanyang sugat sa salamin ngunit nahulog muli at napagtanto na siya ay paralisado. Sa sandaling ito, muling lumitaw si Sting at pumasok sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ito sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpunit sa kanyang tiyan na kalaunan ay kinuha ang kanyang buhay. Kinabukasan, pinuntahan ni Charlotte ang isa sa kanyang mga kapitbahay na nagngangalang Eric na nakatira sa ibaba. Siya ay isang mag-aaral ng biology at patuloy na nag-eeksperimento sa mga bagay-bagay sa kanyang apartment. Ipinakita sa kanya ni Charlotte ang gagamba na biglang lumaki mula kagabi. Binanggit niya na maaari itong gayahin ng mga tunog katulad ng isang nagsasalitang loro. Ito ay pumukaw sa interes ni Eric at ngayon ay gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa nilalang. Sinabi niya sa kanya na maghahanap siya ng perpektong kapaligiran para kay Sting at bumuo ng isang tangke upang matulungan itong lumaki. Inosenteng pinagkatiwalaan din siya ni Charlotte at iniwan ang kanyang alaga sa kanya. Sa ibang lugar, ang takot na aso ni Maria ay pumunta sa apartment ni Ethan sa pamamagitan ng vent. Nang matagpuan niya ito, ipinapalagay niyang nakatakas ang kawawang hayop at nagpa siya na ibalik ito sa may-ari nito. Ngunit nang makarating siya sa apartment ni Maria, natakot siya nang makita ang bangkay nito. Agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya at hinihimok silang magsagawa ng investigasyon. Samantala, ang mga residente ng gusali ay nagsimulang matakot dahil kamakailan lamang ay isang loro ang napatay at ngayon ay patay na si Maria sa katulad na paraan. Pagkaalis ng mga pulis, tinawagan ni Eric si Ethan sa kanyang lugar at sinabi sa kanya ang lahat tungkol kay Sting at ang mga panganib ng pagpapanatili nito sa apartment. Ispekulasyon pa niya na maaaring ang nilalang ang pumapatay at dapat nilang ibigay ito sa Department of Health and Safety. Nang makita ang napakalaking sukat nito, si Ethan ay natakot kaya ipinaubaya niya ang responsibilidad kay Eric. Pagkatapos, nang malaman ni Charlotte ang tungkol dito, nagalit siya at tumanggi siyang maniwala na ang kanyang minamahal na alagang hayop ay maaaring makapinsala sa sinuman. Nakipagtalo siya kay Ethan, iginiit na hindi niya ito ama at walang karapatang gumawa ng mga patakaran.
Sa sobrang galit, sinabi rin niya na gusto niyang makasama ang kanyang tunay na ama na di umano ay naninirahan sa Thailand. Gayunpaman, hindi sinasadyang isiniwalat ni Ethan na ang kanyang tunay na ama ay nakatira sa parehong bayan, ngunit hindi siya interesadong makita siya. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Charlotte dahil umaasa siya na muling makakasama ang kanyang tunay na ama. Si Heather ay nagalit sa kanyang asawa dahil sa pagsisiwalat ng katotohanan sa kanilang anak. Pansamantala, makikita natin na hindi pa ibinibigay ni Eric ang nilalang sa Department of Health and Safety. Sa halip, itinago niya ito at lumikha ng isang kapaligiran na magiging perpekto para sa paglaki nito. Gusto niyang palakasin ang kapangyarihan ng nilalang para magamit niya ito para sa kanyang kapakanan. Habang patuloy na pinapakain ni Eric ang gagamba, lumalaki ito ng lumalaki. Sa isang punto, ito ay nagiging napakalaki at ang tangke ay hindi na maaaring magkasya dito. Sa ibang lugar, si Ethan ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang publisher na nagpapaalam sa kanya na hindi na nila ipapublish ang kanyang gawa dahil masyadong mabagal ang pag-usad nito. Ang masaklap pa, lumitaw din si Gunter at pinaalis siya sa kanyang part-time na trabaho. Sinabi niya na hindi niya napapangalagaan ng maayos ang gusali at dahil sa kanya, patay na si Maria. Pagkatapos, sinubukang hanapin ni Gunter ang kanyang pusa na ilang araw na niyang hindi nakikita. Narinig niya ang mga tunog ng pusa mula sa vent, kaya ginamit niya ang kanyang flashlight at nagpas siyang pumasok ng walang pag-iingat. Makalipas ang ilang sandali, huminto sa paggana ang kanyang flashlight at siya ay malupit na inatake ni Sting ng biglaan. Samantala, si Ethan ay naging bigo sa kanyang buhay kaya sinira niya ang mga bagay sa paligid ng bahay. Sinubukan siyang pigilan ni Heather ngunit nagsimula na rin siyang makipagtalo sa kanya. Nang maramdaman ng tensyonado na sitwasyon, dinala ni Charlotte si Baby Liam at pumunta sa kanyang silid. Nagsuot siya ng headphone at nagsimulang manood ng mga video para maabala ang sarili. Habang ang mga magulang ay patuloy na nagtatalo, si Sting ay lumitaw ng kung saan at inatake silang dalawa at pinaralisa sila. Pagkatapos ay kinalagkad sila nito at dinala sa vent. Walang ideya si Charlotte tungkol dito hanggang sa tanggalin niya ang kanyang headphone at marinig ang aso ni Maria na tumatahol ng husto. Nagmadali siyang mag-imbestiga, ngunit biglang lumitaw si Sting at kinalagkad ang aso. Pagkatapos nito, napansin ni Charlotte na may dugo sa paligid ng kanyang apartment at nawawala ang kanyang mga magulang. Nagsimula siyang magpanik at sa wakas ay napagtanto niya na ito ay kagagawa ni Sting. Pero bago pa siya makaisip ng plano para pigilan ito, dumating si Sting at kinuha rin si Liam. Nang masaksihan ito, napaiyak si Charlotte at sinimulang sisihin ang sarili sa lahat ng nangyari. Ngunit sa kanyang sandali ng desperasyon, bigla niyang naalala kung paano natatakot si Sting sa mga mothball na tila nasasaktan ito. Pagkatapos ay nagkaideya si Charlotte at nagsimulang maghalo ng mga mothball sa tubig upang makagawa ng solusyon. Pinuno niya ng solusyon ang water gun at naghanda upang harapin ang gagamba. Maya-maya, dumating si Charlotte sa apartment ni Eric at nakita siyang nakatali sa kisame gamit ang sapot ng gagamba. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Helga at nakita niyang hindi siya nasaktan. Ito ay dahil ang matandang babae ay palaging naglalagay ng mga mothball sa kanyang mga bulsa na nagtataboy sa nilalang mula sa kanya. Pagkatapos ay binigay ni Charlotte sa kanyang lola ang contact number ng mga exterminator at hiniling sa kanya na tawagan sila. Pagkatapos nito, naghalo siya ng mas maraming bote ng mga mothball at ibinuhos din ang solusyon sa kanyang sarili. Pagpasok niya sa vent, narinig niyang sumisigaw si Ethan at nakita niyang natatakpan ito ng mga sapot ng gagamba. Ibinuhos sa kanya ni Charlotte ang solusyon na tinutunaw ang web at kalaunan ay nagpalaya sa kanya. Ngunit habang naghahanda silang umalis, pareho silang nahulog sa basement ng gusali. Biglang lumitaw si Sting at naghahanda na salakayin si Charlotte na nakahiga sa lupa na nasugatan. Ngunit mabilis na sinabuyan ito ni Ethan ang tubig ng mothball, dahilan para mapa-atras sandali ang nilalang. Lumalala ang sitwasyon nang mapagtanto nilang nakulong sila sa basement at walang susi para makalabas. Nataranta si Charlotte na sinasabing kasalanan niya ito, ngunit tiniyak sa kanya ni Ethan na gagawin nila ito ng magkasama. Sa sandaling ito, narinig ni Helga ang mga kakaibang ingay at tumawag ng isang extermination team. Hindi nagtagal ay dumating si Frank para sa inspection, ngunit tulad ng ipinakita sa pambungad na eksena, sinipsip siya ni Sting sa isang vent. Pagkatapos ay nahulog si Frank sa parehong basement kung saan naroroon sina Ethan at Charlotte. Sa sobrang takot, kinatok niya ang pinto ng basement, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Sinisisi niya si Charlotte sa buong sitwasyon at sinubukan pa niyang salakayin si Ethan.
Gayunpaman, namagitan si Charlotte at sinasabing malulutas nila ang problema gamit ang mothball water. Ilang sandali pa, muling nagpakita si Sting, kaya kinuha ni Frank ang kanyang nail gun at pinaputukan ito. Nasaktan niya ang nilalang at naging masaya si Frank sa nakita. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi din ng pagputok ng tubo ng tubig at ang epekto ng mothball ay nagsisimulang mawala. Sinasamantala ang sitwasyong ito, bumalik si Sting sa eksena at brutal na pinugutan ng ulo si Frank. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, nagpa siya sina Charlotte at Ethan na magtago sa garbage compactor. Sa kanilang pagtataka, nadatnan nila si Heather at Liam doon na nakulong sa mga sapot ni Sting. Ginamit nila ang huling bote ng tubig ng mothball upang palayain sila at sa wakas ay muling nagsama-sama ang pamilya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Charlotte kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya at gusto niyang palaging manatiling malapit sa kanila. Ngunit naputol ang kanilang masayang pagkikita nang mapansin nilang papalapit si Sting. Bilang huling paraan, plano ni Ethan na bitagin ito sa garbage compactor at durugin hanggang sa ito ay mamatay. Sa kasamaang palad, kahit na pagkatapos ng pagpindot sa pindutan ng maraming beses, ang makina ay hindi nahulog gaya ng inaasahan. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpa siya si Ethan na ipagsapalaran ng kanyang buhay at muling ikonekta ang plug. Nakuryente siya sa proseso ngunit nagtagumpay ang kanyang plano at sa wakas ay gumana ang button. Pagkatapos ay pinindot ito ni Charlotte at ang kargada ay bumagsak sa nilalang, sa kalaunan ay pinatay ito. Nang mailigtas ang pamilya, bumagsak si Ethan sa lupa. Sinubukan ni Heather na buhayin siya gamit ang CPR, ngunit nananatili siyang hindi tumutugon. Nang makita ito, nakaramdam ng emosyonal si Charlotte at desperado siyang nagdarasal na mabuhay ang kanyang ama. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbilang mula 1 hanggang 3 at himalang nagkamalay si Ethan. Si Charlotte pagkatapos ay nagmamadaling yakapin siya at tinawag siyang tatay sa unang pagkakataon. Paulit-ulit niyang sinasabing mahal niya siya at labis na naantig si Ethan sa kanyang mga salita. Sa huling eksena, nagtipon-tipon ng pamilya at mahigpit na niyakap ang isa't isa, nagpapasalamat na nakaligtas sila sa panganib sa nilalang. Sa sandaling iyon, makikita natin ang ilang mga itlog ng gagamba sa basement na naghihintay na mapisa. Nangangahulugan ito na ang panganib ay hindi pa nagtatapos at ang kapahamakan na dulot ni Sting ay magsisimula pa lamang. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.